Yan, isang magandang hapon sa inyong lahat. So, minabuti ko na i-record muna yung discussion natin ngayon para hindi sayang yung araw, no? Para may ginagawa tayo kahit paano at magtuloy-tuloy yung klase natin. Ayan. Sana ay panoorin dahil inaasahan na may gagawin kayo, no? Kahit maikling gawain lang yon, buhat ito dito sa magiging talakayan natin. Kaya sana ay makinig tayo no sa ating magiging discussion. So ngayon, nasa Aralin 7 na tayo ng pagsasaling teknikal at pinamagatang itong pragmatikong tekstual at pagtutumbas. Okay? So ano nga ba yung pragmatikong tekstual at ano nga ba yung pagtutumbas o equivalence? Nandun pa rin tayo sa pagtalakay natin regarding do sa equivalence, no? Kasi sasabi nga natin na isa ito sa pinaka kinakaharap ng tagasalin kapag siya'y nagsasalin. Paano mo tutumbasan yung salita? Marami na tayong naibigay na mga proseso at mamamaraan, diskarte, strategiya doon sa mga nakaraang paksa natin mula doon sa Aralin 5 at Aralin 6. So ngayon dito sa Aralin 7 ay sana may mapulot pa tayong estratehiya kung paano tayo magsasagawa ng pagtutumbas, no? Kapag tayo ay nagsasaling teknikal. So sige. Next. So sinasabi natin, marami na tayong natalakay hinggil sa paano isa sa proseso ang gagawin sa teksto. Tulad na lamang ng pagbubuo at pagpapaliwanag. Ngunit may namamayani pa rin katanungan, no? Kasi sabi nga natin, hindi naman pare-parehas lahat ng teksto. Magkakaiba sila, lalo na sa kanilang layunin, sa kanilang target audience, at sa marami pang salik na nakapaloob doon sa teksto, no? Mapapolitikal, kultural, ekonomikal, at iba pa. Ngayon, ang tanong na sasagutin natin sa ating aralin, sa aralin natin ngayon ay ano ang mga paunang kondisyon na kinakailangan maatim ng teksto para masabing ganap ang pagsasalin? At sa totoo lang, hindi pa rin malinaw sa atin kung ano nga ba at paano ba ang pagtutumbas. So, legit naman yun, no? Totoo yun. Doon nga sinabi natin, okay lang yan, no? Uh, Hindi naman kasi talaga hindi tayo machine translation, tao tayo, no? Kaya kinikilala natin yung sarili natin na hindi pa rin tayo ganun kahusay maghanap ng salita doon sa pagtutumbas. At kahit yung pinakamahusay na linguista ay maaaring magkamali kapag siya'y nagsasagawa ng pagsasalin kapag hindi niya alam yung mga bahaging kultural, ekonomikal at layunin ng mismong tekstong yun. Okay? So sige. Sabi nga ni Ferdinand de Saussure, meron tayong language-oriented versus parole-oriented or lang-oriented versus parole-oriented. So una, kinakailangan nating malaman kung ang teksto ba ay lang-oriented o parole-oriented. So sige, no? Alamin natin, no? Tukuyin natin kung ano ba yung lang-oriented at parole-oriented, no? Wait. Ay, nag-stop yung share screen. Yan. So, bumalik na yung share screen. So, sabi nga natin, no, kapag lang-oriented siya, yung teksto o yung salita, no, kasi ginagamit to sa salita kapag sa usapin ng linguistika. Kapag ang salita ay nasa system, kung paano siya binibigyan ng definisyon sa diksyonaryo. Okay? Kung baga, sa ginagamit nating termino nung nakaraang mga aralin natin, yung pangunahing kahulugan niya. Okay? Ngayon, yung parole-oriented, ito yung sa bahagi ng wika. Paano siya ginagamit sa pang-araw-araw? Okay? So, ito yung tinatawag natin doon sa nakaraang paksa natin na binigay na kahulugan. No? Halimbawa, katulad na lang ng mga salitang naandukha, di ba? Yung traffic. Pag tinignan mo yung lang orientation niyan,
kahulugan talaga niyan ay yung normal na daloy ng sasakyan. Pero yung parol niya, pagdating sa Pilipinas, kung paano siya gamitin ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay, kapag sinabi nilang traffic bumper to bumper. So makikita natin yung talagang pinakamagandang example net doon sa mga naandukhang salita, no? Salvage, no? Salvage to save, pero pagdating sa parol sa Pilipinas ay wait lang, di ba? Naging bangkay or natagpo ang bangkay, tinamp na bangkay. So yan, no? Kailangan nating makita, kailangan nating malaman kung lang-oriented ba siya o parol-oriented ba siya. Kasi ang mangyayari dito, baka parol siya, pero yung treatment natin bilang tagasali, naging lang-oriented, ang mangyayari, magiging literal yung pamamaraan ng pagsasali natin at hindi natin mabibit-bit ito doon sa context talaga ng tunay niyang nilalaman at hindi rin ito magiging nasa proseso na pangkomunikatibo. Okay? So, ayan yung una. Sige. Ngayon, dako naman tayo dun sa tinatawag nga natin na equivalence o pagtutumbas. Okay? Meron ako ditong pangungusap, sentence. Ngayon, ito yung magiging assignment nyo guys, no? Buhat dito sa magiging talakayan natin, sa mga ibibigay nating proseso, pamamaraan kung paano ito isasalin. Gusto ko na isalin nyo to sa inyong mga sarili. Tapos, salin nyo siya, no? Ang gagawin nyo guys ay i-chat nyo sa chat box natin sa GC yung inyong magiging sagot. Okay? Sige. Go, bumili ka na ng ice candy. May batang gusto ng ice candy. So, ito i-chat nyo lang to sa chat box. Doon ko to check, no? Para makita ko. Wala kayong ilalagay na, basta, makikita ko naman yung pangalan nyo eh. Sulat nyo lang yung sagot nyo, okay? So, meron tayong dalawang ugnayan, no, sa pagtutumbas. Tatandaan natin, natalakay natin nung nakaraang mga aralin, no, meron tayong tinatawag na linguistikong textual, meron tayong tinatawag na extra-textual, kung saan dito naman nakapaloob yung mga pangyayari, kaganapan, salik at sirkumstansya. At meron din tayong tinatawag na historical at kultural, no? So, may kita natin dyan, no? Sa pangkabuuan yan ng isang teksto na may extra textual at mayroong historical at cultural siyang nilalaman. Ngayon, ano ba yung dalawang ugnayan kapag tayo'y nagtutumbas? Una, mula sa simula ang lengguwahe o sa SL. Yung ikalawa naman ay patungo doon sa komunikatibang kondisyon ng tagatanggap. Ganito siya, no? Yung letter A, ito yung proseso talaga ng pagsasali na gagawin mo, no? Ngayon, yung letter B, dito mo titignan kung paano siya gagamitin ng mambabasa, ng tagatanggap, ng audience, paano siya gagamitin sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon, katanggap-tanggap ba siya, madali ba siyang maunawan at iba pa. So dito papasok ang mga balangkas ng referensya at hierarkiya sa bawat tipo ng pagtutumbas. So yung nakaraan, kung naaalala nyo pa, no, yung meron tayong reference at meron tayong hierarchy ng mga salita. So dito, 'di ba, tinuro ko sa inyo paano niyo i-assess 'yon, paano niyo titimbangin. Asan dito yung salitang pinakaangkop sa kanya. Okay? Sige, tignan natin, no. Ano yung ating example? I had wanted for years to get Mrs. Santos in front of my camera. As she got more powerful, she got sort of sexier. Ulit, I had wanted for years to get Mrs. Santos in front of my camera. As she got more powerful, she got sort of sexier. Okay? So sige, paano ba? Paano natin tutumbasan yung pangungusap na yan? So, unang tanong, paano masasabing tama yung gagawin mong pagsasalin? So, number 1, dapat ang pagtutumbas ay mayroong magkatulad na orthographic o phonological na katangian. Halimbawa yung salitang strategy, na itatranslate mo siya bilang estratehiya.
'Di ba? Gets na gets. Strategy, strategiya. Yun, no? Meron siyang magkatulad na orthographic at phonological na katangian. Ngayon, ang problema natin, guys, paano mo isasalin yung salitang sexy? Diba? Kasi susuriin mo yung sentence na yan, yung pahayag na yan, kasalin-salin siya, no? Madali siyang isalin. I had wanted for years to get Miss Santos in front of my camera. As she got more powerful, she got sort of sexier. Meron tayong kahirapan doon sa ikalawang pangungusap sa loob ng pahayag dahil meron na namamayaning pagtutumbas din, no? She got more powerful, she got sort of sexier. Ang pinakamahirap na salita dyan ay yung salitang sexier. Paano mo isasalin yung sexy? Diba? Sexy lang ba na sexy? Ganon, na S-E-K-S-I? Okay? So, ikalawang tanong, kapag hindi natin mahanap ang formal na katumbas, dadako tayo doon sa referensyal o denotatibong pagtutumbas. Yung sinasabi nga natin, di ba, nung nakaraan, yung meron tayong mga iba't ibang hyponyms, no, sa kanila. Meron din tayong synonyms para sa kanila para hanapin natin kung ano nga ba talaga yung posible at katanggap-tanggap na salin ng salita pagdating doon sa tunguhang lingwahe. At ikatlo, dahil iba't ibang linguistiko, retorikal at kultural na rason, maaaring hindi maging makatarungan ang referensyal bilang opsyon dahil meron itong bit-bit na pornographic. No? Kasi kung titignan natin yung salitang sexy, tutumbas natin siya. Titignan nyo, no? Try nyo. Hindi ko ibibigay, hindi ko ipapakita sa slide na to, pero gusto kong itry nyo talaga. Punta kayo sa Google Translate or sa Google, type nyo, sexy in Filipino. Mapapansin nyo na no? May kahalayan talaga yung mga salitang maibibigay ni Google Translate sa atin at ang kahulugan na maaaring magdala ng kalituhan. Kasi pag binasa natin tong pangungusap na ito, hindi siya mahalay eh. No? Wala siyang bahid ng wala siyang libog, no? Kung titignan natin at susuriin natin siya. Ginamit lang talaga yung termino na powerful, sexier para talaga ilarawan yung tao na nagsasalita nito na maaaring maging kaakit-akit siya, pero hindi talaga siya sa akit na na sexual eh. Kung hindi talagang nakaka-empower nga eh yung word na sexy dito. Hindi mo siya makikita bilang isang mahalay na salita, no? So, kailangan natin hanapin ang pagtutumbas sa mas mataas pang level na katulad ng kinabibilangan, no, nito. Sa konotatibong pagtutumbas sa kaso ng sexy ay maaaring ilapit sa attractiveness. O yun nga, no, yung kaakit-akit siya o nakahuhumaling, no? Ngayon, o sige, tama, no? Hindi mo siya pwede gawing sexy na direktang tumbas kahit nandun siya, pasok siya dun sa orthographical at sa phonological niyang tunog, pero kailangan mo ngang iangat yung pagtutumbas mo eh. Okay? So, ilalagay mo siya dun sa konteksto ng attractiveness at ibibigay mo salita sa kanya ay nakahuhumaling. Okay? So, paano mo ulit masasabing tama yung ginagawa mo? So, ikaapat, no, na pamamaraan. Sa konotatibong opsyon, nakapagbibigay ito ng solusyon sa suliranin, no? Yung paggamit na lang natin ng termino or ng tumbas na attractiveness dun sa sexy at magsimula tayo sa word na nakahuhumaling, no? Ang tawag sa ganitong pamamaraan ay normatibong pagtutumbas sa teksto. Okay? Normative equivalence. Okay? Ang pamantayan ng teksto ay may kombensyon na lumalabas doon sa kanyang konotasyon.
no? Kasi sexy bilang sexual attractiveness at Iron Lady is equals to sexy. Samantalang ang salitang sexy ay nakapaloob na sexual at namodipika bilang sexual attractiveness bilang pabor sa attractive femininity. Okay? Nagbibigay ito ng empowerment. Okay? Nababago natin siya. Okay? At nagiging tapat tayo dun talaga sa tunay na gusto niyang sabihin, hindi natin siya nalalagyan ng mali siya bilang tagasalin. At hindi ito makakagawa ng kahit na anong kalituhan doon sa mambabasa. At maisasalin sa komunikatibong masasabi na hindi masyadong tahasan sa paggamit ng wika. Pag binasa yon sasabihin, ay, very good, hindi nila literal. No, hindi awkward, hindi parang binabasa ko, ba't naging ganito to? Bakit parang naging iba yung dating, no? At masabi natin for want of a better word. Hindi lang better world yung hinahanap natin, no? Kundi better word to describe the text. Okay? So, yan. Dahil dyan, yun yung magiging assignment nyo, ha? Ayan, nandyan na yung sagot. Gagawan nyo na lang ng referensya at aayusin nyo lang. Antayin ko sa GC. Para lubos na maunawaan ang teksto, kinakailangan na magkatulad ng karanasan ang mambabasa ng ST at mambabasa ng ng tunguhang teksto, ng simulaang teksto at ng tunguhang teksto para maging magkalapit o magkaparehas ng epekto sa mambabasa. Kinakailangan magawa ang buong pragmatiko o dinamikong pagtutumbas. Kailangan mai-translate mo yan ng buo gamit yung sexual attractiveness o yung nakakahumaling na word, no, bilang gagamitin mo bilang panghierarkiya, at kinakailangan na yung mambabasa ay mula sa simulang teksto at yung mambabasa sa tunguhang teksto ay pro-empowering din ng women, no? Medyo rin, no, naniniwala rin siya na tong si Mrs. Santos ay talagang maganda bilang isang babae, hindi literal na talagang nakaangkla doon sa kahulugan ng pornografiya o anuman yan, no? Kung hindi talagang ang gusto lang sabihin ng teksto ay mahusay si Mrs. Santos at habang tumatagal na napakahusay niya ay gumagaling siya. Kasi, no, hindi man natin nabasa yung buong teksto, pero nakikita natin dito yung yung pagka-idol nung tao sa kanya. I had wanted for years to get Mrs. Santos in front of my camera. No? Gusto siyang picturean, no? As she got more powerful, she got sort of sexier. No? Kasi kung iba yung psikolohiya nung tao mambabasa mula sa simula ang teksto at iba rin yung psikolohiya ng mambabasa mula sa tunguang teksto, ay yari tayo. Iba yung magiging kahulugan niya dito sa binigay nating pangungusap. Kahit hindi naman talaga yun yung nice o gusto niyang sabihin. No, ngayon, pagpapasya. Kayo ang magpapasya kung paano nyo binibigyan ng kahulugan. No? Paano nyo ta-translate yung na yan, no? Yung ating pangungusap na yan. So, tandaan, kapag tayo ay gumagawa ng gawaing pagsasalin, laging may suliranin at maraming bilang na ang posibleng pamamaraan. Sa panimula ng gawaing pagsasalin, tayo agad ay nagpapasya. No? So, ano ang mga motibasyon ng tagasalin sa kanyang pagpapasya? Paano ang de-decide? No? Number one, kagandahan. Yes, beautifulness, no? Kailangan maganda yung gagawin yung translation, 'di ba? Ayaw niyo naman ng ngik, pangit, no? Ngani, pangit, no? Hindi magandang basahin, hindi maayos yung teksto. Ikalawa, kognitibo at kaalaman, no? Pag ginagawa niyo 'yan, nag-iisip na kayo kung tama ba yung ginagawa niyo. 'Di ba? Tama ba 'to? No? Kailang ginagamit nyo, no? Kasi brainwork talaga siya no? Pataasan ng IQ pagdating sa language at
sa communicative skills mo, sa written skills mo, at ikatlo, komisyon, no? Kasi trabaho ang translation, no? Sabi natin, 'di ba? Hindi madali yung translation. Kaya yung pagod ko, kailangan mabayaran to, lalo na kung napakahirap ng teksto. Hindi naman madali ito eh, no? Kaya ang ano natin, no, motivation talaga natin dito ay syempre di mawawala yung usaping economical talaga. Okay? So, aralin 8. Akala namin, ma'am, aralin 7 lang. May aralin 8 din pala. Ano? So, pagsasalin at katuturan. Bakit ka nagsasalin? Tandaan nyo may komisyon. Bakit ka nagsasalin? Ano yung katuturan niya, no? So, meron tayong tinatawag na CLA o Cognitive Linguistic Analysis. Focus mula sa teksto patungo sa prosesong pangkaisipan, no? Halimbawa, bigay ko sa inyo yung paru-paro na word. Paru-paro. Maniwala kayo sa hindi lang butterfly yung nasa isip nyo. Ang dami niyong naiisip na pwedeng maging kahulugan ng paru-paro. Pwedeng yung mga batang mahilig sa paru-paro, mga fairy-fairy, no? Pwede rin yung mga kapatid natin na nasa LGBT plus QIA community, yung may mga piniling kasarian, yung mga tao magaganda, no, na parang butterfly, no, fly away. So, ang dami nating naiisip na denotasyon at konotasyon sa salitang paro-paro. So, dyan pumapasok yung tinatawag natin na CLA o Cognitive Linguistic Analysis, prosesong pangkaisipan. Okay? So, paano nangyayari yung CLA sa gawaing pagsasalin? So, meron tayong tatlo. Okay? So, una, paghihinuha at kaugnayan o yung tinatawag nga natin sa Ingles na inferencing and relevance, no? Mula ito sa relevance theory ni Sperber at ni Wilson ng 1986. Sabi, nagsisimula ang komunikasyon sa isang stimuli. At ito ang nagiging gabay sa tagapakinig o mambabasa sa kung ano ang nais niyang sabihin. Ang pinakalayunin ay maunawaan ng tagapakinig o mambabasa ang impormatibong intensyon ng tagasalita. No? Ang target ay hindi ka ma-misinterpret. 'Di ba? Magkaugnay ang paghihinuha at ang konteksto ng teksto. Ngunit hindi lang ito nalilimitahan sa linguistiko at tampok na sitwasyon, bagkus pati ang sosyo-kultural na pamantayang naaangkop. Halimbawa ay pagiging magalang, kabastusan at iba pa, nakapasok yan dito sa paghihinuha at kaugnayan, no? So paano yan? Stimuli, paghihinuha sa konteksto at interpretasyon. Halimbawa, no? Dito mo ginajudge yung isang tao, no? Batay sa kanyang halimbawa, kilala mo yung taong yon, no? Kaibigan mo siya, ganun, no? Ngayon, nag-usap kayo sa isang paksa. So, halimbawa, kausap mo yung best friend mo about sa same-sex marriage. Ganyan. So, stimuli, no? Start. Informatibong intensyon. Gusto niyo pag-usapan yung same-sex marriage kasi napapanahon. O, nag-usap kayo, no? Narinig mo yung mga pananaw niya, lahat-lahat, no? Best friend mo to, no? Ngayon, na-realize mo na magkaiba pala kayo ng stand kahit mag-best friend kayo. Halimbawa, ikaw, ayaw mo ng same-sex marriage. Tapos, siya, gusto niya ng same-sex marriage. No? So, nag-gets mo yung konteksto. Ngayon, no? Buhat dun sa konteksto na yon, buhat dun sa mga narinig mo, nag-interpret ka na, OMG, magkaiba pa rin pala tayong friendship, no? Hindi pa rin pala tayo parehas, no? Pero hindi mo siya aawayin, no? Hindi mo siya babanggain. Kasi nga, friends kayo, no? Pwede mo siyang i-debate, pero hindi sa level na babastusin mo siya, kahit na-gets mo na kung paano siya nag-i-interpret. Kasi nga, mag-best friend kayo, no? So, socio-cultural pa rin, no? Paghihinuha
at kaugnayan. Pero kung ibang tao yan na wala kang relasyon sa kanya, no? Sa tingin ko makikipagdebate ka dyan, no? Ipipitch mo talaga yung konteksto at talagang mahihinuha mo sa sarili mo na ako lang pag-asa tong taong to. Kasi magkaiba kami ng stand. No? Magkaiba. No, hindi ko inakalang DDS siya. Gano'n. Hindi ko inakalang Marcos apology siya. Samantalang ako isang kakamping. So, tapos, no? So, dun. Ikalawa, no, ay tatandaan natin, no, kapag tayo ay nandito or ginagamit natin yung paghihinuha at kaugnayan, tatandaan natin, guys, no, meron tayong tinatawag na minimax at functionality. Kapag tayo nagtatranslate, no, sabi ni Levi, isang solusyon na nagbibigay ng maximum effect for minimal effort. Kaya napakahalaga na tignan natin yung pangkabuang konteksto para hindi tayo magbigay ng maximum effort pero minimal effect. Dapat baliktad siya as translator. At meron din tayong tinatawag na functionality. Kapag kayo nagtatranslate, guys, iwasan nyo to. Tinatawag kong redundant, no? Halimbawa, ang tawag kasi dito sa functionality ay residual orality na nauuwi sa pagiging functionless ng salita. No? Paulit-ulit, no? Pa-Juliet-Juliet. Halimbawa, yung salitang, ano ba yan? Meron na ngang ano yan. Pwede naman, ano yan? Diba? Kailangan pa talaga lagyan ng ano ba yan? Kailangan may pagdidiin. Ano ba yan? No? So, yung ano ba yan, yung functionless word dyan ay yung ba. No? So, pwede naman na yan ng, ano yan? No? Pinaka-latest. Taray. Pinaka na nga, latest pa. No? So, mamimili lang kayo, parehas na yung salitang functionless. No? Pinaka-latest. Oh. Overspeeding. Over na nga, speeding pa. Bongga, super duper bilis niyan, no? Parang ano yung mga OA na salita, no? Return back. Return na nga, may back pa, no? Return back. Talagang 2 beses ka. Kung titignan mo yan sa 180 angle, tapos iikot siya ulit. It's just like, pina-turn around mo siya, then he goes back in front. Kasi return, then back, no? Nag-circle lang siya. No? So when you say pala, return back, ang mangyayari dyan, umikot ka lang. Kasi twice, no? Ito pa, sa wikang Filipino, no? Bumubulusok, pababa. Bumubulusok, pag sinabing bumubulusok, walang bumubulusok pataas, guys, ABF, no? Walang bumubulusok pataas. Lahat ng bumubulusok ay pababa. Bumubulusok ang dolyar at ang dolyar sa Pilipinas, no? So, ibig sabihin, bumababa. Bumubulusok ang presyo ng bigas, ganyan. So, pababa yun. So, hindi mo nagagamitin yung word na bumubulusok pababa. Redundant na yun. O next, dala-dala. No? Dala mo na siya, dodoblehin mo pa, dala-dala. No? Pwede mo sabihin na dala ko yung gamit. No? Or bit-bit ko yung gamit. Hindi, gagawin mo pa talagang dala-dala. Bakit? Pag ginagamit mo ba yung word na bit-bit, sinasabi mo bit-bit-bit-bit? No? Hindi naman, di ba? So, itong mga to, no, na may residual orality, hindi na natin siya maaalis sa pakikipagkomunikasyon kasi embedded na siya sa dila ng mga tao. Pero guys, maayos natin to at maiiwasan natin ito doon sa paraan ng pasulat. Yun ang gawin pag nagsulat kayo. Okay? No? Itama na natin. So, anong nangyayari, paano nangyayari ang CLA sa gawaing pagsasalin? So, babalik tayo doon sa mga tinalakay natin noong nakaraan. So, paano nga ba? So, meron tayong tinatawag na deskriptibo versus interpretatibo. So, gets yun, no? Yung descriptive niya talaga o paano mo siya in-interpret, direkta at hindi direktang pagsasalin, no? So, alam ko master niyo na to kasi nakita ko to dun sa
sa midterm exam nyo, no? Na kaya nyo talagang tumukoy kung descriptive siya or interpretative yung salita. Kahit kayo sa sarili nyo, kayo mismo yung nagsalin, then you identify anong ginawa mo, direkta o hindi direkta yung salitang yon, descriptive or interpretative. Oh, so nakaka-proud kayo doon, no? Nasa level na kayo ng ganyan, kayang-kaya nyo na talaga siyang gawin. So, congrats and good luck guys dahil meron pa kayong gawain na isusumite sa akin. Ang deadline ko nung translation nung phrase na yon, nung pahayag na yon ay hanggang Friday, no? Friday. So makikita ko talaga kung sino yung ng nanood ng discussion na ito. Huwag yung i-chika sa kanila, no? Huwag yung i-chika na, oh, pinanood mo na. Tapos yung no, yung mga tropa mo, hindi pa. Chika, hayaan sila. Mag-chat ka lang sa GC nung sagot mo, no? O yan, lagyan mo lang siguro ng pangalan, that's it. No, pag tinanong kanila, ano yun? No, huwag niyo sagutin, no? Hayaan niyo sila. Hayaan niyo sila magpanik at hanapin kung ano ba yung assignment na yon, okay? So, sige, maraming salamat po sa pag-unawa. Pasensya na nag-synchronous class tayo today, no? Kala ko talaga magiging okay pero ayun, dinala ko kasi talaga sa doktor yung bunso at yung panganay ko. So, thank you so much guys for understanding uh, what happened. So, yun lang. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat po. Stop share.